Ay, sir. Oh. Sorry kay sir. Prank lang sir. Oh. Welcome to my YouTube channel. Muli, ito si Kuya July. Bumabati sa inyo ng magandang araw saan man kayo naroroon. Sa pagkakataong ito, gusto ko lang gawan ng maiksing reaction video. Yung nag-viral few days ago. Kung hindi nyo pa napapanood yung prank gone wrong, yung binaril daw. Sa inyong kaalaman, yun po ay scripted. So, isa tayo sa mga naisahan doon. Doon sa hindi pa nakakapanood, panoorin natin to. Boss. Hello, boss. Dito na kami sa target, boss. Positive, boss. Yung sinabi mong motor. Mio 125 pink. Tapos naka-sombrero, boss. First strike. Ito na ba yun, boss? Boss. Positive, boss. Ano, boss? Sirahin na namin ito, boss. Sirahin, boss. Okay, boss. Tag. Ay, sir. Oh. Sorry kay sir. Prank lang sir. Oh, si prank. Prank lang. Binuang ha. I-video to, sir. Pagkaro mo na yung hagabuang ha. I-video to, sir. Sorry kay sir. Pagkaro mo na yung hagabuang ha. Ay, sir. Oh. Sorry kay sir. Prank lang sir. Prank lang. Binuang ha. I-video to, sir. Pagkaro mo na yung hagabuang ha. I-video to, sir. Sorry kay sir. Yun yung nag-viral, umabot ng 1.5 million views yun within 5 days. Tapos, after 5 days, yung nag-post nun, nag-post din uli. Nakalagay doon, behind the scene. At doon nila sinabi na scripted lang yun. So, panoorin natin. Ito yun. So ayun, yun yung nag-viral ngayon. Dahil sa video na yan, iba-ibang reaksyon yung nakuha natin. Sabi nung iba, okay lang daw kasi yun daw ang totoong prank. At sabi naman nung iba, hindi daw okay kasi hindi totoo. Kasi usually daw sa prank, dapat yung pinaprank kasama doon sa scene. At bago matapos yung video, dapat malaman ng viewers na prank lang talaga siya. At ganun din doon sa biktima. Pero dito sa nag-viral na ito, wala doon sa scene yung pinaprank nila. Kaya ang tanong, sino ang pinaprank nila? Hindi ba tayong mga viewers? Tayo yun. Naisahan tayo. Tapos, ang isa pa sa napuna ko doon sa video, kung talagang ang intention ay prank lang, dapat yung last part, ipinakita nila na prank lang talaga ito. Meron man lang konting paliwanag doon na prank lang yun, di ba? Kaso, ang nangyari, yung last part niya, yung video ay black and white. Yung para bang ang dating ay parang memory doon sa nabiktima. So, yun ang nakita ko na hindi maganda. Pero para sa akin naman, doon sa napanood ko na yon, pwede namang makitaan ng positive side yon. Halimbawa, kaya ginawa siguro yon para makapagbigay warning doon sa mga mahihilig mag-prank. Na kung saan, pwedeng mangyari yon. Pwedeng magawa nila sa hindi nila kakilala, meron palang dalang baril. Na pwede silang barilin. Diba? Baka iyon yung iniisip nung nag-upload. Ngayon, doon naman sa kabilang side, parang naisahan yung mga viewers. Bagamat siyempre, malaya naman ang sinuman.
lalo yung mga vlogger, kung anong gusto nating i-post, malaya tayo. Pero sana, maging responsable tayo. Nakaka-apekto rin yan dun sa mga kasamahan nating vlogger. Kasi kamukha nun. Halimbawa, gagawa ang isang vlogger ng fake content. Pag napanood ng iba na hindi naman aware, syempre isi-share din yon. Kamukha nung nangyari dito sa video na to. Actually, kumalat ng kumalat to eh. Kaya ang tanong, sino pinaprank? Hindi kaya tayong mga viewers? So kayo nang sumagot. Pero ang pakiusap ko lang, mas maganda kung gagawa tayo ng mga pang-vlog, sana yung makatotohanan. Kung po pwede nga, wag sanang scripted. Ano? Ngayon, speaking of scripted, napanood nyo na ba? Yung nag-viral din, kamakailan lang. Yung mag-asawang Tim at saka China Roses, nag-aaway. At ang problema, ang pinag-aawayan ay pera. Yung kita nila sa pagbablog. Napanood nyo na ba yun? Sa hindi pa nakakapanood, ito yung ilan sa clippings. Panoorin natin. Kumuha ng bahay, tinago sa akin. Tinago, kinuha niya. Bumibili ngayon ng kotse, bakit daw? Anytime pwede niya na kaming iwan. Wala akong sinabing statement na gano'n. May sinabi kang statement na ganun. Bakit ka nakikipag-collab? Gusto niya makipag-collab sa ibang babae na kinakausap niya, chinachat niya ngayon kasi mas gugustuhin niya, wag mabawasan yung milyones niya, yung pera niya, para sa pamilya niya. Kasi gusto niya solohin niya lang. Statement mo yan, hindi ko statement yan. Tandaan mo yan. Hindi mo statement yan. Baby, tandaan mo, statement na yan. Wag ka magmalinis. Hindi ako nagmamalinis. Wag ka magmalinis. Ikaw ang nagmamalinis. Nagsulok eh! Nagsulok eh! Nagsulok ka eh! Ikaw ang nagmamalinis. Kaya ka Nagsulok ka eh! Hindi, ito. Bakit? Asan yung pera mo ngayon? Sige. Asan? Bangko! Siyempre, asan ba? Tinago mo sa akin, Obvious. di ba? Bibi. Tinago niya sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi anytime daw, kaya niya na kaming iwan. Kumuha ng bahay, hindi sinabi sa akin. Meron niya pa yan sa video na dula siya. Kaya nga ako nagninegosyo para sa sarili ko eh. Pinaghirapan lang daw niya yun mag-isa. Wala akong statement na ginawa na. Wala akong statement na Pinaghirapan lang daw niya yun mag-isa. At wala daw akong karapatan doon. Alam mo Total ba? naman, kaya niya kaming iwanan dahil bahay ko lang naman daw to. Ito pa ha? To, Ito anytime pa, baby. pwede niya kaming iwan. Tignan mo, nagla-live ka ngayon sa page ko. Hindi mo nga page yan. Tignan mo, baby. Hindi mo page yan. Page ko yan. Pero dyan ka nagla-live. So it means, lahat ng sasabihin mong statement dyan, baby, nagmamalinis ka lang. Ikaw ang nagmamalinis dito, baby. Wag na wag mo kong Alam mo. Baby, wag na wag mo kong pagsabihan, baby, na ako yung nagmamalinis dito. So ayun, anong masasabi nyo? Totoo kaya ito o scripted? Pero sa tingin ko mukhang totoo. Maliban na lang kung mahihimasmasan na yung mag-asawa. At ma-realize nila na hindi pala okay yung nangyayari. At po pwede nilang palabasin, scripted lang. Para ma-preserve yung mga followers, mga subscribers. Diba? Po pwede mangyari yon. At ang balita ko, mukhang ilalapit yata kay Tulfo. Or baka nailapit na. Abangan natin. Pero ang masasabi ko lang, hindi maganda yung nag-aaway yung mag-asawa. Dapat ang asawa minamahal. Di ba? Nakasulat sa Biblia yan eh. Ang mabait na asawa ay bigay ng Diyos. Kaya dapat minamahal natin yan. Although syempre normal yung nag-aaway. Minsan nagtataasan ng boses, nagkakatampuhan. Normal yon. Pero syempre gawan natin ng paraan. Dahil masarap sa mag-asawa yung nagkakaintindihan, lalo kung meron na tayong mga anak. Ano? So, ganun ang gawin natin. Siguro, hanggang dito na lang muna. Muli, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel, sa inyong pagsubaybay. Sana wag kayong magsasawa. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay tayong may takot sa Diyos. God bless sa lahat. Bye-bye. Pero syempre, hindi mawawala yung shout out. Gusto ko munang i-shout out si Wency Vlog. Shout out sa'yo. Kay Boss Bermoy. Shout out din sa'yo. Shout out din kay Dandy Celeste. Tapos kay Tolpaps Vlog. At saka kay Ayet Vlogs.
Shout out sa inyong lahat.